May bago ng Senate President sa katauhan ni dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Una nang nag-concede si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Tuloy-tuloy na nga ba ang trabaho sa mataas na kapulungan? Himayin natin yan kasama ang political analyst at dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Barry. Magandang gabi, Miss Maan. Ayan, natuldo ka na. Attorney Barry, yung 2 linggong bangayan at agawan sa leadership sa Senado. So anong masasabi nyo ngayon? Dahil nahalal na, nagkaroon na ng 13 majority votes. Well, 'di ba? Long time overdue na itong pangyayaring ito. Dahil ang masaklap doon sa mahabang bangayan sa Senado ay nagugulo yung trabaho na dapat sanang natututukan. Dahil doon sa hindi pagpunta nung dating mayorya ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa huling 3 araw ng sesyon bago tayo pumasok sa special session, madaming trabahong nabitin. Kasama na dito yung pagkilos sana ng Commission on Appointments doon sa mga iba't ibang mga pending na mga appointments. Kasama yung appointments ng mga general sa AFP. So ngayong once and for all, klaro na si Senator Win Gatchalian ay hindi lang acting president pero full-fledged Senate President na. Umaasa tayo na muling makakabalik na ang Senado doon sa dapat naman nilang matagal nang tinututukan. At yan yung pagpasa ng batas, paggawa ng kanilang trabaho at ito pag-asikaso din dito sa nahaharap nating impeachment trial ni VP Sara Duterte. Oo, pero Attorney Barry, una rito, 9 o'clock yung special session. Pero 7 o'clock nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Cayetano na tila nagko-concede. Expected niyo ba to? Kasi, di ba, ilang linggo rin yung kumapit siya talaga sa kanyang pwesto. Tingin ko naging klaro na rin sa kanya na wala ng punto na magpanggap pa siya na siya ang Senate President. Ganong 13 na ang magiging senador na boboto para sa bagong Senate President at Senator Win Gatchalian. So kung pinagpilitan pa niya yun hanggang kanina, talagang wala nang tutungtungan yung kanyang mga sinasabi. In fact, sa aking pananaw, nung palang nagkaroon ng sesyon yung 12 na senador at dineclare all seats vacant, dapat ganun palang kaaga, na-realize niya kaagad na mukhang wala na siyang suporta para manatiling Senate President. Pero ganong pinilit niya, hinanap nila yung 13, ngayong nandyan na yung 13, at least mukhang siya mismo ay wala nang kakayang gamitin para pagtakpan pa yung malinaw na katotohanan na siya ay wala nang suporta at siya ay hindi na pwedeng manatili bilang Senate President. Yun nga lang, medyo hindi yata pagiging good sport yung hindi pag-attend. Diba? Dahil sa mga nakaraang pagpapalit pwesto naman sa Senado, at ang pinaka-latest example nito, nung May 11, nung hinalal ng 13 senador si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi naman natin nakitang umalis o nagdabog ang dating Senate President na si Senator Tito Soto. Diba? Kasi yun naman talaga nangyayari. So medyo, while mabuti naman, hindi na siya ng gulo dito, nakakalungkot lang na hanggang sa dulo, hindi pa niya mabigay yung respeto na dapat namang ipinakita sana dito sa bagong liderato ng Senado. Pero mukhang, Attorney Barry, mukhang hindi pa niya talaga tanggap yung pagkatalo. Parang hindi pa rin suko. Kasi ang soundbite din ng mga senador sa Cayetano block ay iginagalang at irerespeto nila. Pero inisnab naman nila yung special session kanina. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila magpakita doon at makita yung stand? Yun nga yung nakakadismaya dito Di ba? Dahil hinalal sila ng ating mga kababayan para magtrabaho sa Senado. Ngayon, kung hindi, di ba, hindi naman laging nakukuha mo yung gusto mo sa liderato Sila rin naman Sila yung nagwagi nung May 11. Ngayon sila ay napalitan. Dapat naman sa kasaysayan ng Senado, sa mga ganyang klaseng pangyayari, sa kabila ng mga ganyang klaseng pangyayari, tinatanggap ng mga senador kung ano yung sinasabi ng boto at nagpapatuloy lang sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kanya-kanyang papel. Ngayon lang ako nakakita na parang mga bata, umasta ang mga senador at tila hanggang sa dulo ay nagdadabog pa.
Sila na mismo nagsasabi kanina eh. Lahat naman ng mga nag-attend kanina, kahit late, ay nagsasabi, 13 votes na, tanggap namin ito. Di ba, isang tabi na nyo yung yung puot at yung sama ng loob. Tanggapin na nyo ito para sa kabutihan ng taong bayan na inyong pinagsisilbihan. Sa dulo, hindi naman ito tungkol sa kanila personal eh. Tungkol ito sa trabahong hinalal sila para gawin. At sana sa darating na mga araw, medyo magkaroon naman ng konting paglilinaw ang mga pag-iisip ng mga senador na ito at magawa nila ng mas maayos at mas profesional ang inaasahan nating trabaho sa kanila. Sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria kanina, baka hurting pa. Parang sa pag-ibig. Yun na nga, paano pala yung petisyong inihain ni Senador Cayetano? Baliwala na yon? Moot and academic na ba? Sa tingin ko, yung una pa lang medyo magiging hesitant na ang Supreme Court na mag-rule dyan. Dahil nga sa political question na the doctrine na basically ang sinasabi ay kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay manghihimasok na sa internal na mga usapin sa isang co-equal branch of government, gaya nga ng Senado, ay iiwasan na nilang pumasok pa sa ganyong klaseng usapan. At ngayong naging klaro na meron ng 13 votes si Senator Win Gatchalian na naghalal sa kanya bilang full-fledged Senate President, tingin ko wala nang dahilan para mag-rule pa ang Supreme Court doon sa gustong pag-usapan nila Senator Alan Peter Cayetano. Kung sa lingwahe ng batas, moot and academic na itong usapin na ito. Ibig sabihin, kahit nasabihin pa nilang mali yung nangyari nung nagbotohan yung 12, wala na ring epekto yun eh. Hindi na pwedeng ibalik si Alan Peter Cayetano dahil meron ng 13 votes as of this morning na hinalal si Senator Win Gatchalian. So ako, malamang sa malamang, ito ay madidismiss na ng Korte Suprema dahil nga ito ay moot and academic na. At nalagpasan na ng mga pangyayari ngayong umaga. Attorney Barry, instrumental, no? Si Senadora Joel Villanueva at siya yung bumasag sa tabla para nga ma-legitimize na itong pwesto ni Senadora Sherwin Gatchalian. Inaasahan niyo to? Well, ilang araw na namang umiikot yung balita na mukhang meron daw tatawid para siya yung magiging 13th vote in support of si Senator Win. At yung pangalan ni Senator Joel Villanueva ay isa nga sa mga lumulutang na pangalan na posibleng siya yung magiging 13th vote. So ako naman, ngayong nangyari na, di mabuti. Kasi tingin ko kasi mula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nung May 11, halos walang nagawang trabaho ang Senado. Ang nakita natin puro kaguluhan. Nagkaroon ng habulan ng mga NBI agents at senador sa mismong Senate building, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng pagboboykot, walang umandar. So ngayong meron ng 13 votes, si Senator Joel Villanueva ay nagdesisyon na susuporta siya sa bagong liderato. Sana maasahan natin na mailalagay na natin sa ating likuran itong short-lived era ng Alan Peter Cayetano Senate Presidency at makakausad na tayo sa mas maayos at mas produktibang yugto dito sa kasaysayan ng ating Senado. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po muli. Magandang gabi, Miss Maan, at mabuhay kayo.